Yun eh, hindi mo magets-gets eh. Agreement na ano ng mga working five workers and also the Sinasabi ko sa inyo, Attorney Gascon, bago kayo nakipag-areglo, sige, hindi nyo natin sinama sa MR, kailangan nabigyan ng maayos na guidance ito mga worker. At least man lang nasunod yung tamang fair market value ng property na yan. At meron nagsasabi sa kanila isang professional real estate, not you, independent real estate people na will give a fair value, market value. And then sinabi sa kanila na ito yung amount ngayon, ito ang amount na in-refer namin. Kasi I'm sure walang nagsabi sa kanila kung magkano yung fair market value, basta't kayo na nag-invento, kayo na nag-offer. I'm sure gano'n nangyari. lumapit po sila and then they offered the property to us before. Syempre, yung offer ho nila, meron ho silang price na binibigay kasi meron ho silang parang tumatayong kasama ho nila doon. Tapos, of course, nung sinabi mo nila sa amin na ito yung presyo ho na gusto nila, of course, nag-counter offer ho yung DMCI ho doon na ito yung kung pwede, ito yung Yeah, sir, di ba kung ano nakalagay dun sa order ng Supreme Court, dapat sundin nyo to the letter. Exactly, hindi yung magtatawakan kayo. Come on, guys. Huwag naman yung ikutin nyo pa ito. Kung ano yung nakalagay sa Supreme Court na order na entered, and kumuha kayo ng expert na real estate, magaling mag-value ng market value ng real estate, at yun ang kinukonsulta ninyo, independent, hindi yung magtatawakan kayo. Of course, these people doesn't know. nung kasi sila nun, sir, yung time na lumapit po sila sa amin. Actually, ang sabi ko namin sa kanila, We will comply with the decision of the Supreme Court. Oh. We will give them the 1/3. We will portion the property and we'll give ibibigay ho sa kanila yung 1/3 portion. Kaso hindi nga napunta yung exact amount. Yeah po. Okay, yun ang kailangan ko. Hindi nabigyan. Okay. Okay na muna ako for now. Balik tayo rito kay Attorney Dural. So, Attorney Dural, sabi mo kanina nung tanungin ka ni Senator Jinggoy na kung ikaw ay nasa sitwasyon ni Alfredo Hiltan, yung dating director, predecessor mo, hindi mo gagawin yon. Bakit hindi mo gagawin yon? Dahil, sir, wag nagpaikot-ikot, please lang. Dahil, Hindi naman talaga gawin. Kasi sir, kaya nga, bakit hindi mo gagawin yon, yung ginawa ni yung predecessor mo? kasi kulang po ang pa natin dun, sir. Kulang yung document, sir. Although, sir, ganito, sir, can I explain, sir? Okay. Kasi sa development permit, sir, ang requirement po talaga is certified true copy ng title, sir. Kasi nervous lang kasi, sir. Certified true copy ng title, sir. Tapos, dito sa practice po namin ngayon, sir, ang ginagawa namin. Certified true copy lang? Opo, certified. Isn't that bullshit? I'm sorry. Strike it out the record. Come on, kaya pala ang daming corrupt sa inyo. Di, sir, No, dapat hindi certified. Dapat yung mismong title nasa harap ninyo. Kasi kung certified true copy, pwede nang yung nagsicertify na true copy at malinis yung dokumento, etc. Tulad nga ito, yung patay, binuhay nga nitong tao nito eh. O, pag certified true copy, anybody can make up stories. Pwedeng sabihin itong certified true copy na itong dokumento, sinacertify ko, ito'y malinis at dumaan pa sa langit ito. Kasi yun naman po ang sa IRR, sir, na certified true copy lang po, sir. So we just followed it, sir. Sa IRR, certified true copy lang? Yes, sir. Well, then I have to see that IRR. Whoever did that IRR, sinong nag-craft niya, nagbuo niyan, stupido. Yes, sir. So certified true copy lang po, sir. So kaya nga, kasi dun sana man lang certified true copy with the title itself. Yes, sir. Kasi anybody can lie. Ito nga, liar to eh. Oh, hindi nyo naisip yun. Katangahan nyo yun. Alam nyo naman yung certified true copy, pwedeng gawa-gawa ng istorya lang. Pwede magsinungaling doon. Ito na nga, nagsinungaling. Binuhay niyang patay. So, Sir, kasi yung sa certified true copy, sir, is parang copy din naman yun from the LRA, sir. Like, ganito. oh, pero may annotation doon. Kung certified true copy, so, certified true copy, maliban na lang kung binura. So, hindi binura, exact copy. Yes, sir. Oh, nakita pa rin na may annotation. Oh, Yes, sir. Ikot Sir, mo pala ako. nag-explain po ako, sir.
Hindi, kasi sabi mo, certified true copy lang will suffice, right? Yes, sir. So, kung certified true copy yun, granting hindi niya dinaya, naging honest pa rin siya, doon sa certified true copy, may kita pa rin na may annotation. Yes, sir. Oh, Sir, we're talking about sa development permit po, sir. So, certified true copy lang po nakalagay sa IRR. Pero, in our practice, sir, dito sa yung time ko na, sir, kay certified true copy pa po yan, pinapacheck na po namin kung meron na po mga annotation. exactly. So, kaya, kasi... So, yung sinubmit na certified true copy dito sa kaso na pinag-usapan natin ngayon, meron bang annotation yes, sir. doon sa kopya? Oh, yun pa rin. Huwag mo na idagdag yan kasi irrelevant na yan. So, I'm talking about, pinaikutin mo ako siya, sayang Yes, sir. mo oras natin. Sorry. No, I'm talking about annotation. So, kahit na certified true copy lang, sabi mo, pero yung kopya ay meron pa rin annotation. Yes, sir. Exactly. Kaya nga, tinanong kita kanina, and yun ang follow-up sa katanungan ni Senator Jinggoy, sabi mo, you would not have done it. Yes, sir. And follow-up tanong ko, why na dapat hindi ginawa? At hindi mo ginawa yon at bakit hindi ginawa nung predecessor mo? Kasi para sa akin, sir, mayroong annotation, sir. Pero, Well, no, sir, wag na. Kasi may annotation. Yes, sir. Ikaw naman, sir. Sir, Ikaw sir. naman, Paskong Pasko, pinalulungkot mong Pasko namin. Hindi naman, Okay. So, may annotation. Anong plano mo ngayon? Dahil alam mo na merong ginawang kapalpakan na for me, tantamount to graft and corruption. Ano ang plano mong gawin dito, pwera na itong disease, dito kay Engineer Tan, Engineer Narce? What is your plan? we'll have yung nga po, sir, the MCI to explain, sir. No, forget about the MCI. About your, the two people that used to work with DHSUD. Para ipakita mo sa lahat, sa mga taga-DHSUD, na hindi mo kinukonsinti ang korupsyon. So, anong plano mo? So, I'll be asking for a clarification, sir, and also I'll be referring it to our legal department, sir, for review, sir. That's exactly what I'm talking about. So, i-refer mo sa legal para sampahan ng kaso sa ombudsman. Tama? Mali? For review, sir, but Kaya nga, for review, pero maliwanag pa sa sikat ng araw, kanina pa tayo nag-uusap dito, sabi mo nga, kung ikaw hindi mo papayagan, you would not have done it. For me, I said, there was corruption involved. That's why nakalusot. So, sasampahan mo ng kaso, para nakikinig tong dalawa, makarating sa kanila, na hindi ka tanggap-tanggap sa iyo, under your watch, ang korupsyon. Yes or no? yes, sir. Yes, You hate corruption, yes or no? yes naman, sir. Yes naman. Okay. So, kakasuhan mo itong dalawa. Paimbestigahan mo sa legal department mo para hanggang sa kung nararapat, kakasuhan mo. Sir, it's not my legal department because I'm just a region, sir. Yung legal department po ng department, central officer. Kaya nga, which we will recommend. Yes, sir. Come on, takot ka dito. Ba't ka takot dito sa dalawa? Takot Kaya, naman sa iyo, sir. no, I'm sorry. No, kaya nga papaimbestigahan mo sa legal department, ikaw nagrekomenda. Then, of course, malaking weight yung recommendation mo. Kasi if I were in your shoe, nakita ko may corruption, I will recommend na ito'y dating nagtatrabaho sa department ko and I want these people be prosecuted. A case filed against them. Ganun dapat. Hindi yung para kang nagdidili-dali. Yes, sir. Tama? Yes, sir. Okay. As a next hearing, next year, they will be invited. Katabi ka. Now, ang tanong ko ngayon, sa'yo, Engineer at Attorney Doral, ano yung, tinanong ko nito for the 100 times na siguro to, ano ang sistemang inilatag mo bilang direktor, bilang RD, mataas ang posisyon mo, para hindi na maulit yung ginawa nitong si Engineer Tan, si Engineer Narce at Engineer at Director Alfredo Hiltan, para hindi na maulit. Sir, I think stricter na lang po sa mga nagre-review, nag-evaluate, sir. Stricter. Stricter na evaluation, thorough House, evaluation po. define stricter evaluation. Kasi I'm sure itong si Director Alfredo Hiltan, strict, meron din siyang strict rules, regulations. Pero hindi nasunod. Ano nga na para hindi masunod ay hindi na maulit? Yun, sir,
Pag makita pala na kulang, sir, wag nang tanggapin. Yung ganun lang, sir. Wag nang Exactly. Yes, sir. And then who makes that decision na para to stop the process for continuing if they see na meron palang problema sa step 1 pa lang? Doon sa mga evaluator, sir, pag makita nila, once na matanggap from the records, dapat pagdating kasi hindi naman technical yung mga sinasubmitan. Ang nakakakuha naman doon, sir, yung sa record. Yung sa, like, na director, engineer Corey, sir. Machi-check nila pag kulang, ibalik na lang po. Huwag ganun, sir. Hindi na ipaprocess. So sino-sino ang mag-check to make sure na nasusunod yung proseso doon sa sino? Katulad nito, mataas na ito si Alfredo Hilton, which karango mo to, di ba? Yes, sir. Oh, ano nga? Nakalusot kay Alfredo Hilton, sumalangit yung kanyang kaluluwa. Oh, Before you answer, I'd like to acknowledge the presence of Senator Cheese Escudero. Answer. Yun po, sir, yun sa pag-evaluate pa lang, sir, pag-evaluate pa lang, dapat po makita na may kulang na wag na iba. No ifs, no buts, sir. then who makes that decision? Nakalusot nga hanggang sa direktor. Ano nga yung ang ginagawa mo ngayon? Yun, sir. Ang sa evaluator, sir, I will be telling them strongly na kulang yan. Pag kulang, wag nang tanggapin. Okay, so ibig sabihin, meron ka instruction sa mga evaluator. Yes, sir. Paano kung kinasabot mo yung evaluator tulad na ginawa ni Alfredo Tan? So anong protection ng taong bayan? Kasi ganun din siguro si Alfredo Hilton. O kaso kinasabot niya. Hindi naman, sir, ay trust So ano naman. nga ginagawa mo para hindi magkaroon ng sabuatan? I think, sir, Hindi mo talaga ako hindi mo sir, talaga get yung tinatanong bigyan ko. po ng cancer warning, sir. No. Ang mga consequences of what we do, na if ever nagkakamali pag kulang, o ganun, sir, they can be... Ano ba kayo, computerized kayo? O mano-mano human intervention? Yung pag-submit, sir, kasi mga plano yun, sir, eh. So, I know nga, pero siyempre lahat ng mga transaksyon dyan, hindi ba computerized? Lahat ng... merong computerizer, pero ito kasi... So hindi completely computerized, meron pa Hindi po, human sir. intervention. Yes, sir, Yan ang ibig sabihin. Ay, sorry. Lahat computerized na para makita ng sino man na ito ay nag-submit ng kulang na dokumento at wag na itong i-go, hindi na makarating sa step 2 from step 1. Yun hindi mo magets-gets eh. Sorry, sir. 'Di ba? Put something like that in place Yes, sir. nang hindi na ito maulit. Modernize. Yes, sir. Yes, sir. Kasi hanggat may human interaction, madaling baluktutin yung sistema. Katulad nito yung direktor na, kataas-taasan na di ba? Nakipagsabuhatan pa. O, hanggang ngayon ba, kayo ba'y nagrenta sa DMCI property, yung sa opisina? Kasi nabanggit ata ito ni Attorney ni Senator Cheese Escudero. Meron daw ata kayong mga building na nagrenta kayo sa DMCI? Sariling call po din, sir. Disud building po talaga yan, sir, sa amin. Wala kayong mga nirenta? Wala, sir. Dito, central office at saka NCR, the same building lang po sa may... So, registered this pala yun. Oh, sorry, I stand corrected. So, gusto ko po, ASAP, and you have to submit to us dung sa gagawin yung improvement, gawin nyo na pong computerized lahat ng transaksyon na nangyari dyan. And when I mean computerized, dapat alam ng lahat and anybody